Kakapasok lang, grabe nangyari sa Senado. Umamin si Paquito Ochoa, nilaglag Jinggoy Liza Escudero. Painit ng painit ito. Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas News Insider. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Pinas News Insider para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang ilalabas. No? At siyempre, ito ang kanyang lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos tawaging polluted source ni Senator Jinggoy Estrada, dating PIDEA agent na si Jonathan Morales ipinasight in contempt sa Senado. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa ika-4 na pagdinig ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs patungkol sa PIDEA leak, dating PIDEA agent Jonathan Morales kulong sa Senado. Ito'y matapos tila banatan ng tanong ni Senator Jinggoy Estrada ang dating PIDEA agent na si Jonathan Morales patungkol sa kredibilidad ng kanyang personal data sheet o PDS. Kung ating matatandaan sa naunang pagdinig, mas interesado sa Senator Jinggoy Estrada sa pag-alam ng kredibilidad at katauhan ng dating PIDEA agent na si Jonathan Morales dahil hindi ito naniniwala sa mga pinagsasabi ng nasabing agent dahil puros hearsay lang ang kanyang sinasabi at tila nagdududa pa ito na si Jonathan Morales di umano ang nagpakala ng confidential documents ng PIDEA. At para kasing napakapangit yung sinasabi na pinagdududahan ni Senator Jinggoy si Morales. Mas maganda siguro kung si Senator Jinggoy is gagawa siya ng sarili niyang investigasyon. 'Di ba? Imbestigahan niya maigi. No, paano mo nasabing sinungaling si Morales? Paano mo nasabing ganto, ganyan, ganyan? Kailangan kasi is bago ka magbitaw ng salita sa isang tao, make sure na meron kang ebidensya talaga na nagpapatunay na ganun siya. 'Di ba? Hindi ka pwede agad na humusga ng isang tao sa hearsay lang din. Kung ganun din ang sinasabi ni Senator Jinggoy, sorry po kay Senator Jinggoy, no? Para sa akin is ilalabas ko lang yung yung komento ko dito sa nangyayari. Ngayon, kung sinasabi ni Senator Jinggoy na hearsay lang naman ang mga sinasabi ni Morales dito sa Senado, gawa-gawa niya lang yan, ganto. Hindi kaya kapag binalik ni Morales din ang salitang iyon na hearsay lang din ang mga sinasabi mo sa akin. Gawa-gawa mo lang din ang mga sinasabi mo sa akin dito sa Senado. Na pinagbibintangan mo ko ng kung ano-ano. 'Di ba? Mas maganda talaga is merong evidence na ipapakita si Senator Jinggoy na ganun talaga si Morales. 'Di ba? Mas masarap talaga ng ganun. Yung mag-aakusa ka nang merong kang ebidensyang inilalabas. Kasi ang lumalabas dyan na naghihinala ka eh. Naghihinala kang nagsisinungaling yung tao. Naghihinala ka na gawa-gawa niya eh. Hinala lang yun. 'Di ba? Ibig sabihin yan, ganito yan eh. Ang nangyari kasi, yung akusa ni Senator Jinggoy kay Morales, parang ganito. Ganto ka dati, kilala ka sa pagiging ganyan. No, may kaso ka sinungaling ka, ganto, ganyan. Parang sinabi natin dito, merong isang bilanggo. No? Matagal siyang nakulong. Marami siyang naging kaso ganito. Pero yung nasa kulungan siya, nagbabagong buhay siya. Gusto niya nang maging mabuting tao hanggang sa makalaya siya. At merong naganap na krimen na nandudoon siya, pero iba ang gumawa. Parang naglalakad lang siya, may nasaksihan siyang ganong krimen. 'Di ba? May inano sa harapan niya. Tapos yung mga gumawa nun umalis, siya ang inabutan ng pulis na nandoon. Pero sinasabi nung nagbabago na yon, no? Na hindi siya yung gumawa, ganto ganyan. So ibig sabihin niyan eh, dahil sa ganon at may record na yung taong yon, siya ang huhulihin. 'Di ba? Wala na ba siyang karapatang magbago? 'Di ba? Wala na ba siyang karapatang magsalita? 'Di ba? Kasi sasabihin sa kanya,
Eh hindi, ganun ka, kilala ka namin, ganyan ka eh. Samantalang hindi siya yung gumawa. Parang ganun yung nangyari kay Morales ngayon. 'Di ba? O, pagpalagay natin kilala siyang ganun. Hindi ba natin naisip na baka mamaya totoo yan? O ganto, ganyan. 'Di ba? Or kung ikaw ay naghihinala, huwag mo munang ilabas yung hinala mo. Kailangan is patunayan muna. 'Di ba? Patunayan muna na ganun siya. Dahil pag napatunayan mo yan, saka mo ihain sa kanya, saka mo isampal sa kanya. Ganun yun eh. Ngayon sa pagdinig, muling tinanong ni Senator Jinggoy Estrada si dating PIDEA agent Jonathan Morales kung ano ang compliance na ginawa nito, kung bakit hindi napag-alaman ng recruitment agency at ng PIDEA na na-dismiss ito sa PNP. Naayon naman kay Jonathan Morales na ibigay na nito ang lahat ng hinihinging requirements ng recruitment committee, kaya ito natanggap muli sa trabaho. Na tila hindi naman nagustuhan ni Senator Jinggoy Estrada dahil malayo lamang daw sa tanong niya ang pinagsasagot ni Morales dahil sa record ng PDS nito na inipresenta sa Senado. May tanong kung na-dismiss na ba ito, na sinagutan naman ng no. Kaya ayon kay Senator Jinggoy Estrada, halata di umanong nagsisinungaling ito dahil sa simula pa lamang hindi ito nagsabi ng totoo na na-dismiss ito sa PNP. Kaya sa huli, nagdesisyon si Senator Jinggoy Estrada na ipasight in contempt si Jonathan Morales dahil sa di umano'y patuloy na pagsisinungaling nito sa pagdinig sa Senado. Nang lumabas, So yung sinasabi, yun pa rin ang paniniwala ni Senator Jinggoy na nagsisinungaling talaga si Morales. So, nga ang balitang ito, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, PIDEA leaks ang subject matter, hindi ang application sa PIDEA ni Morales. Kung tinitesting lang ang credibility ni Morales, dapat may kredibilidad din sana ang nagtatanong. Paano nakabalik sa serbisyo? Yun dapat ang hukayin. Kaya lang uso kasi sa PNP dati ang brotherhood, takipan kung may nagawang kasalanan. Hukayin kung sino ang HR dati na tumanggap at maparusahan kung kailangan. tama yun. Hukayin talaga dapat yun para maparusahan yun. Kasalanan ng admin, bakit tinanggap as PIDEA agent? Nalilito ako sa committee na ito. Parang may sabwatan. I thought Senator kaya identify statements from resource person, hoping this committee reveal the truth. Kung may Kasi yung parang kay Senator Jinggoy, no? Para din siyang nag-aapoy eh. Dahil nga binakbakan din siya ni Morales eh. Talagang parang magtutuloy-tuloy na yan eh. 'Di ba? Tsaka si Morales dyan is talagang dehado dyan. Malabo talaga siya dyan eh. Lalong-lalo na, syempre nga, ulitin ko, syempre, administrasyon ng kalaban niya. Sa ganyang katayuan niya ngayon is napakalabo yan eh. Para manalo yan or what, no? O dinggi ng maayos yan. 'Di ba? Kung merong magiging kakampid si Morales dyan is kakapaka talaga. Hindi alam ni Morales yan sa sitwasyon na yan kung sino yung kakampi niya, kung sino yung kalaban niya. kaso man si Morales at that time, dapat trabaho ng recruitment committee at i-double check ang pinanggalingan niya. Unang-una, kasalanan ng PIDEA yan. End quote. Si Ochoa, wala naman palang mangyari kay Ochoa. Ano walang mangyari? Ang ganda po ng tanong kay Ochoa. Totoo ba na magkasama kayo ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa anong tawag doon? Sa may ano yung binubuo ng mga abogado? Law firm. 'Di ba? Law firm na Marcos, etc. Opo. Kasama po kami ni Lisa Marcos Araneta. Lahat po ng haka-haka natin na may ugnayan si Lisa Marcos at si Ochoa, napatunayan na po ng hearing na yan na meron silang ugnayan. Di ba? Most law firm. Marcos, kung ano man yung iba. Ochoa, S tsaka T. Ibig sabihin, kasi ito kasi ang problema natin minsan eh. Ang gusto niyo yung mga tingin natin na hindi natin kakampi sa makatwid, mga tingin natin ay dapat kalaban natin. Ang tingin nyo, dapat yung sagot nila umaayon sa atin. Bobo ba yung mga yan? Kilala nyo ba si Ochoa? Ha? Si Ochoa po, executive secretary. Bago ka maging executive secretary, isa ka sa pinakamagaling na cabinet member. Kailangan talaga, mayroon ka na Diba? katunayan talaga bago ka makarating dun sa posisyon na yun.
Wala pa tayo sa main topic natin. Introduction pa lang to. Introduction Kaya pa kapit lang yan. kayo. Ano po ibig sabihin? Lahat ng haka-haka natin na si Ochoa at saka si First Lady Marcos ay may ugnayan. Pinatotohanan ni Ochoa. Hindi po simpleng sila ay magkakilala. Hindi po simple sila ay nagkakabatian. Hindi po sila simple. Sila po ay may ugnayan. Magkasama sila sa law firm. So, Ang bigat po nun. So, yun ang inamin ni Ochoa, no? Na magkasama sila ni FL. Oh. That's heavy, you know? Ngayon, magtatanong kayo, bakit parang dilawan ng pormahan ng mga kampanya ngayon ng administrasyon? Ano na nga si Ochoa? Executive Secretary, nino na nga? Ni Noynoy Aquino. Sa tingin ba ninyo si Noynoy Aquino ang utak nung siya ay presidente? Badong ang ibig mo sabihin, malamang. Ganon? Alam po ninyo, ang tawag po sa mga executive secretary, kung hindi nyo po alam, little president. Little president yan. No? Kaya po ito, alam na natin eh. Mamaya, meron akong ibubulgar sa inyo. That's heavy. Matinding revelasyon para sa akin, ha? Matindi ang revelasyon yan. No wonder why. Yung tinatahak ngayon ng administrasyon, parang dilawan na. Kaya nga sabi sa inyo Speaking of dilawan na, no, siguro palakpak ng palakpak ngayon yung mga dilawan. Nag-aaway na sila, nagkakasiraan na sila. Here comes the run. Diba? Ganon yun eh. Sa kanila nagke-credits talaga yung ganyan. Diba? Sa kanila pumapabor yan. Oh, dati, nung eleksyon, parang ganito, ginaganyan nyo kami ngayon. Ngayon, kayo ang naglalaban. Parang ganon. Natutuwa sila ngayon. Sige, magsiraan kayo kapag bumagsak kayo, saka kami lilitaw. Nakalubog kami ngayon. Lilitaw kami ng lilitaw. Ayan ang nangyayari ngayon. Yun ang nakakatakot. Nako. Kinig kayo, nasa tama kayo ng pinakikinggan ngayon lang. Kahit na marami sa inyo sinasabi, si Badong kulang sa diin yan. Si Badong kulang yan sa mga intriga. Ngayon lang po makinig kayo sa akin at maliliwanagan kayo. Okay. Di ba? Ang ganda. Pasakali yan. Established na po ni Morales na siya yung nagsasabi ng totoo. Actually, na-expose po si Jinggoy. Di ba? Na-expose po natin na gagawin nila ang lahat para patigilin si Morales. Di ba? Gagawin nila ang lahat. Pero wala nga po silang balay. Alam niyo yun? Ipinagpilitan lang ni Jinggoy na yung chinikan ni Morales na ay nagsisinungaling siya. Therefore, ini-insist ni Morales hindi. Katunayan, natanggap ako sa Betpidea. Kung hindi malinaw yung check, hindi ko chinikan yan. May mga dokumento po na nagpapatunay at siya po ay in-interview. Ganun naman po, no? Makakapasok ka ba sa PDEA? Yun lang na tanong na yun. Yung inuulit-ulit, ayaw nilang i-recognize. Ayaw nilang i-recognize yung sinasabi ni Morales na hindi ka makakapasok ng PDEA kung hindi mo na-clear. Paulit-ulit si Morales eh. Tinatanong ni Jinggoy, nag-ano ka ba? Actually, immaterial na yan eh. No? Ang katotohanan, Senator Jinggoy na ngayon ay majority floor leader, ang katotohanan, si Morales ay naging PDEA agent. At naganap itong mga pangyayari na to nung siya ay PDEA agent. Hindi yan naganap na iimbestigahan niya yung punot dulo ng PDEA leaks na sinasabi ni Chairman Bato na totoo yung PDEA leaks ay mula nung natanggap si Morales, hindi yung bago siya matanggap. Ang immaterial dyan sa pinag-uusapan, yung nung nag-a-apply ba si Morales, alam niyo po, natural. Kung applicant ka, di ba? Natural. Ngayon, kung talagang hihigpitan ninyo, ipatawag nyo yung nag-hire kay Morales. Paano na ilusot yan? Patay na ba lahat nung nag-hire kay Morales? Di ba? Napakasimple kung yung katotohanan po ang gusto nyong marinig. Hindi naman po katotohanan ang gusto ni Jinggoy. Ang gusto lang naman ni Jinggoy, hindi po
Ang gusto lang naman ni Jinggoy na i-contempt si Morales. Okay. Para matigil, para mapahinto yan. Na-contempt ba si Morales? Na-contempt. Tagumpay ba si Jinggoy? Parang nagtagumpay siya. Pero sa totohanan lang po, maliban po sa mga loyalistang nakapasok dito, ang katotohanan po, wala naman po naniniwala kay Jinggoy. Ililinaw ko po, itong kinu-question ni Jinggoy, si Morales, bago siya makapasok sa PIDEA. Ang tanong ko lang, nakapasok ba o hindi? Nakapasok. Kung nakapasok at naging PIDEA agent siya, ano ang problema? Ang kinu-question ni Jinggoy sa pagkatao ni Morales before siya naging PIDEA agent. Di ba? Hindi nyo ba naisip yun? Before siya maging PIDEA agent. So ano ibig sabihin? Naging PIDEA agent siya. Ini-insist lang ni Jinggoy na merong mali sa proseso ng pag-hire kay Morales. O di mali. Pero naging PIDEA agent ba o hindi? Naging PIDEA agent. Nung naging PIDEA agent ba siya? Siya ba ay gumagawa ng mga dokumento na katulad na presenta dito sa Senado? Oo. Kasi PIDEA agent siya eh. Siya ba ay mahusay na PIDEA agent? Pinatotohanan ng kanyang immediate superior na si Francia. Francia ba? Francia. Oh, ano koneksyon ng before ka maging PIDEA agent? Parang ganito yan. Nung ako ay halimbawa ikaw, bago ka mag-asawa, ikaw ay manginginom, ang dami mong babae, sugarol. Pero nung nag-asawa ka, tumino ka. Ha? Tumino ka. Oo. Saan susukatin yung pagiging asawa mo? Nung before, nung binata ka pa? Nung ugali mo nung binata ka o nung may asawa ka? Ano may asawa? Ang sukatin mo, yung pagiging PIDEA agent ni Morales. Ayun, May narinig ba kayo na palpak si Morales bilang PIDEA? Tama naman, no? May punto si Sir Badong doon sa sinasabi niya kasi pinapakinggan ko maigi. Agent? Wala. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Insider at syempre natunghayan natin yung videong yon. Si Sir Badong Arateles na nagbigay ng kanyang komento. Ayan, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box sa umiinit na talakayan ngayon natin. No? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.